Taranta na si Garcia. Ha? Taranta na si Garcia tungkol dun sa ipa-file na impeachment laban sa kanya at sa 6 pang commissioners ng COMELEC. Paano natin nasabing taranta si Garcia? Dinadownplay niya. No? Dinadownplay, ibig sabihin minamaliit. Wala daw yan. Wala daw yung impeachment na yan. Hindi, sa totoo lang naman talaga, medyo, medyo mahirap ang laban ng impeachment na yan. Kasi siyempre, maraming mga kongresista na kut sa kut sa COMELEC. Makabalikan sila ng COMELEC. Alam naman natin na mahirap ang impeachment, lalo pat 7 yan. Si Chairman Garcia at saka yung 6 na COMELEC commissioners. Pero ano't ano man, sabi ni Attorney Marvin Aceron, ang nagsusulong ng impeachment na yan, na-interview ko na si Attorney Marvin Aceron sa aking programa. Kung napanood nyo na siya, hayaan nyo, interviewin ko uli siya, schedule ko, pag-usapan namin to. Pero balik tayo dito sa sinasabi natin. Bakit taranta na si COMELEC Chairman Garcia? Kasi kahit sabihin niya na ida-downplay niya yan, mamaliitin niya, wala naman yan. Pero, ano yan? Kailangan siyempre nilang sagutin yan. Yung mga grounds doon sa impeachment, kailangang sagutin yan. Sana dumating man lang ito sa Justice Committee. Huwag naman na baka pagdating sa Kamara, patayin ka agad sa ano pa lang. Pagdating pa lang sa baka naman sa Secretary General pa lang ng House of Representatives, hindi na pagulungin, hindi na pagalawin itong impeachment na to. Grabe naman 'yan. Dapat makarating sa Justice Committee para makapag-ano doon, para mai-argue talaga ng mga complainants at ng endorsers ng nasabing impeachment. Para mapersang magsagot din sila Garcia niyan. Kapag sa Justice Committee nakita na may matibay na basihan, baka mahirapan sila Garcia niyan. Kaya wag muna siyang magsabi na wala naman yan. Kasi sa ngayon dinadownplay ni Garcia eh. Pero normal naman 'yon. Normal naman 'yon, siyempre mamaliitin niya. Pero sa loob-loob niyan, seryoso 'yan, impeachment 'yan eh. Hindi naman pwedeng baliwalain nila 'yan. Makakuha lang ng isang endorser. Sa ngayon naghahanap na yata ang kampo nila Attorney Marvin Aceron ng kongresistang mag-i-endorse ng impeachment kasi kailangan may isang mag-endorse eh. Naghahanap sila ng endorser. Baka ang Makabayan Black makumbinse. Sila Congressman Tinio or si Congresswoman Sara Ilago ng Gabriela o kaya si Congresswoman Renico ng Kabataan Party List o kaya si Congresswoman Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. Ay kung ako sana nanalo sana sa party list, ako na sanang mag-i-sponsor niyan. Hindi, ako na sanang mag-i-endorse pala kasi kailangan ng endorser niya. Anyway, mga kabunyog, normal lang ito na sabihin ni Garcia na wala yan. Pero sa totoo lang, kapag may nag-endorse dyan na isang kongresista at makarating yan sa Justice Committee, sa Justice Committee, at least maipapakita doon na may basihan, sufficient in form, sufficient in substance. At kapag nakitang sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, magpuproceed na yan sa hearing proper. Yan, maganda yan. Kasi sa hearing proper, ilalabas na yung mga ebidensya at testigo laban sa mga commissioners ng COMELEC. Kasi ano naman talaga ito eh. Sunod-sunod na kasi ang mga desisyon ng COMELEC na nakakadismaya na eh. Betrayal of public trust na yun. Tulad nung pag-absuelto kay Chis Escudero, yung pag-absuelto kay Marcoleta, mga sunod-sunod yan na mga desisyon na nawawala na ang tiwala ng publiko sa mismong COMELEC. Kaya nga culpable violation of public trust. Betrayal pala of public trust. Betrayal of public trust. Kaya ano yan mga kabunyog. Basta't gumulong lang ito, mayroon lang mag-endorse na isa at makalusot sa Kamara sa sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in ground at makapag-present lang ng mga testigo at ebidensya, malamang makukumbinsi naman ang Kamara na mayroon itong probable cause.
Ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ano itong impeachment na ito? Medyo seryoso ito dahil matagal na yan. Matagal na yan na hinihiling ng maraming sektor. Tagal na yan na hinihiling ng mamamayan. Kasi itong si Garcia parang manhid na. Parang wala siyang pakialam kung ano ang pagtingin ng publiko sa kanilang mga decisions. Tulad niyang pag-absuelto na yan kay Chis Escudero, garapalan yan. Yung pag-absuelto kay Marcoleta, garapalan na naman yan. At sunod-sunod na yan eh. Sunod-sunod na yan. Kaya siguro napuno na rin itong sila Attorney Marvin Aceron, kaya nag-file na talaga sila ng impeachment. Nag-file na sila ng impeachment. Kaya, at sinusuportan, makikita mo naman yung pagtanggap ng publiko. Yung suporta ng publiko, grabe. Kasi nga, matagal naman ang mainit ang ng publiko dito kay Garcia. Ha? Lalo na yung mga sunod-sunod na yan na decisions na questionably at nakakawala ng tiwala ng publiko. Kaya betrayal of public trust. Ayan, mga kabunyog, abangan na natin ang mga susunod na mangyayari dyan sa impeachment na yan. Karaptang mag-ain ng verified impeachment complaint sa Kamara ang grupo ng mga abogadong pinangungunahan ni Attorney Elric Marvin Aceron laban kina COMELEC Chairman George Aaron Garcia at 6 na commissioner dahil umuna ito sa culpable violation of law, betrayal of public trust at ibang paglabag kaugnay ng dalawang magkasunod na halalan. Kabilang sa reklamo ang paggamit ng software sa mahigit 110,000 na automated counting machines noong 2025 elections na hindi umano dumaan sa mandatory source code review. Inireklamo rin ang paggamit ng hindi otorisadong data center 3 na pinagdaanan umano ng lahat ng resulta ng halalan bago makarating sa transparency servers na nagdulot umano ng pagkaantala sa paglabas ng resulta. Ikinakasa rin ng umano ay pagtatago ng ilang impormasyon kaugnay ng 2022 elections. Isinama rin sa reklamo ang umano selective enforcement ng campaign finance laws sa kaso ni Senator Escudero at Marcoleta. Sa isang pahayag, sinabi naman ni COMELEC Chairman Garcia na luma na ang issue at paulit-ulit itong nasasagot at nililinaw ng komisyon. Napatunayan na rin anya ang kredibilidad ng nakaraang halalan sa pamamagitan ng random manual audit, ballot revision, mga citizens arm, election observers at pagkilala mula sa international community. Unang sinabi ni Garcia na nag-inhibit siya sa mga kaso ni Escudero at Marcoleta at naipaliwanag na rin ng COMELEC ang naging desisyon dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,